Magandang araw sa inyo. Ito kung mapapansin ninyo, NMAX 2015 sa mga NMAX users, especially version 1, alam na ninyo kung ano ang malimit na sakit ng ating mga NMAX. Ito yun. Oh no! So ngayon, magdi-DIY tayo ng pinakamatipid na paraan. Okay, kung mapapansin ninyo, yung NMAX natin, yan. Pag in-on natin, yun, no? Nakalabas yung ABS. Yan. Ito, nakalabas yung ABS. So ngayon, para mawala yan, ang gagawin natin, kasi kapag nakalabas ang ABS niya, syempre hindi gumagana ABS, apektado rin yung speedometer niya. So ang nangyayari, kapag humahataw tayo, kaya medyo mabilis ang takbo natin, humahagok siya. So apektado yung performance ng ating mga motorsiklo, especially itong NMAX. So ngayon, ang gagawin natin ngayon is una, ibabypass na natin yung ABS. Para mawala yung ABS niya, mawala na rin yung check engine niya. So paano mangyayari yun? Dalawang gagawin natin. Iba-bypass natin yung ABS plus papalitan natin yung speedometer sensor niya. So yung speedometer sensor na meron tayo dito is from pang Honda Beat siya. Ito, Honda Beat. Yan, nabili ko lang sa online. So ito yung code niya para hindi na kayo mahirapan maghanap. Honda Beat, magko-convert tayo. FI Tapos yung socket niya, kasi magpapalit na rin tayo ng socket. Kasi yung socket nito mismo, hindi siya match yung socket ng speedometer sensor. So mangyayari, bypass natin dito, tapos i-diretso na natin dito sa module niya. Okay? Sa wiring ng ECU niya. Okay, so ang gagawin natin, syempre binaklas ko na. Alam nyo na magbaklas yan kung paano. So, ng aso natin, ha. Okay, so para ma-bypass yung natin, yung ABS natin. Yung ABS natin. So ito, babaklasin na natin to. Kanina binaklas ko na yan eh. Ito yung socket niya ng ABS. So ito yan. So hindi na natin to ikakabit, ha. Babaklasin na natin, totally bypass na natin. So syempre, pag binaypass natin, bypass na nga, wala na tayong ABS. Importante, hindi nahahagok yung makina kasi kapag walang ABS, hindi gumagana ang ABS natin, ang mangyayari dyan, hahagok yan kasi hindi rin gumagana yung speedometer. So binabasa ng ECU natin, walang gumagana ng speedometer. So nangyayari, nalilito siya. Kaya nangyayari, humahagok siya. So para ma-bypass yung ABS, ito, hanapin natin yung black, solid black na wire. Yan yung ground ng ECU natin. Ito to. Ito ba? Yan. Yan yun. Solid black. Tapos yung white na may stripe ng blue. Yan yung hanapin natin. Ito. Yan. White na may stripe ng blue. Ito yan. Pag didikitin nyo lang yan. So, iti-tape natin yan. So, tape muna natin. Then, pakikita ko sa inyo. So, bago natin i-tape, check muna natin. Yan. So, nakalitaw yung ABS, no? Okay. So, nakalitaw yung ABS. Ang gagawin ko, pag didikitin ko muna, yung yung binalatan natin na black na wire at saka white na may stripe na blue. Ito. Pag didikitin ko, para kita ninyo. So, naka-on siya, naka-check, naka-ilaw ABS, no? Ayan. Pag didikitin ko ngayon, pag dikitin natin, okay, nagdikit na, nawala yung ABS. Okay. So, tatanggalin ko, tinanggal ko, lumitaw uli yung ABS. Okay, so ang gagawin ko, iti-tape ko muna yan. Okay, yan yung unang step natin para mawala yung ABS. Okay, so pinagdikit natin, ulitin lang natin, yung white na wire, may stripe na blue. Ito siya. Galing yan. Yan. Tapos yung solid black, yan yung ground kasi ng ECU para mawala yung ABS dito. Yan, pansinin niyo wala na ABS. Okay? Tapos, para din sa mga newbie lang, na nag-NMAX. Pag error 42, ibig sabihin ABS ang problema niyan. So yan, mamaya susolusyonan natin. So okay, tapos na natin yung first stage. So gagawin naman natin, papalitan natin itong speedometer sensor niya. So which is ito nga, pang Honda Beat kung nabili natin. Binigay ko na yung code kanina. So mangyayari, may konti lang tayong modification dito kasi mas malaki ito. Yan.
Mas malaki siya. Tapos, syempre, kailangan natin ng socket. Ito yan. Yan. Kung mapapansin ninyo, mas malaking hamak ito. Kita natin Yan Mas malaking hamak yung butas ng speedometer sensor ng Honda Beat FI. Ito siya. Ito yung stock. Ito. Okay? So, syempre, pagdating dito sa butas na to, mangyayari dyan, kulang. Diba? So, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng modification. So, pwede natin siyang garugadin dito, or pwede natin siyang butasan na lang. I-port natin yan, palakihin. So, discarte nyo na kung paano importante lumusot to. So, ngayon ang tanong, bakit na lang hindi tayo bumili ng replacement na stock na speedometer sensor? Kasi, kaya hindi tayo bibili ng ganito kasi iba-bypass na natin. So, mangyayari, ito. Saan ba yung ating kuhan? Ito. So, meron tayong 3 wires nito. Ito yung socket na binili natin. Kasama to ng Honda Beat FI. Yan. Okay. So, mangyari kasi, itong 3 wires na to, padadaanin natin yan. Dito, ipapasok natin dito, ikukonekta natin dito sa wire o yung socket na nakadiretso doon sa ECU. So, bypass nga ang gagawin natin. So, yun lang ang alam natin na paraan, kaya hindi na natin to gagamitin. Okay. So, ngayon, ito, gagawin mo natin paraan ba sa diskarte nyo kung paano nyo siyang mapapalaki ang butas at magkakasya itong ating sensor. Okay. At the palace of King Poseidon, ruler of the seven Kamote seas. tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Ayun, bagong lahat. Magkabit muna tayo ng sticker dito kay Cardan. So ito yung mga paps, yung binenta nating Revo noong nakaraan. Kung makita ninyo yung last episode natin, ito na yun. So ngayon, bumalik siya dito, magkakabit naman tayo ng stereo. Kakabit natin yung pop out stereo. Okay. Sa isip ko mga paps, napasubo yata ako. Sabi ko kasi, yung binibenta kong stereo, ito, kay Cardan. Yan. Ako na magkakabit. Nawala sa isip ko, Revo nga pala yung pagkakabitan. Ang Revo kasi, babaklasin mo lahat. Tornilyo dyan, tornilyo dyan, tornilyo dito, doon, dito sa ilalim, dyan, tsaka dun. So, ibig sabihin, babaklasin mo tong buong panel. Yan, Kita nyo, paps. Yan. Meron akong episode nito, hanapin nyo na lang po kung sa mga gustong mapanood kung paano magbaklas o magkabit ng stereo ng Toyota Revo. Kahit anong Revo yan, basta yung ganitong yung 2002 na Revo pataas. Ganito. Babaklasin mo lahat ng tornilyo, yung pinakita ko kanina. Tapos, yan. Iaangat mo to. Pag magkakabit ng stereo, hassle. Pero kung halimbawa naman, maglilinis ka ng panel, maglilinis ka ng aircon louvers, linis ka ng gauge, madali naman baklasin ng buong dashboard. Yun naman ang pinagkaiba niya sa mga ibang dashboard. Okay, baklasin na natin. Nabaklas ko na. Hindi ko natatanggalin ng buo itong dashboard. Ito lang naman kailangan ko itong stereo. Yan. Okay, so susundutin ko na lang. Sundot na lang. The next day. Okay, good morning Paps. Ginabi tayo kagabi, kaya ngayon na natin itutuloy ito. So ngayon, ito na. Hindi ko pa nabare na kagabi dahil inabot na nga ng gabi, may biglaan tayong ginawa. So, didiscarte ko na lang yan mamaya. For the meantime, yung wiring diagram muna nito, ito muna ang aking i-share sa inyo. So ngayon, okay, so winiring na natin lahat Paps. Ayan na siya. So, ang gagawin natin, ididikit ko muna dito. Pagdudugtungin ko muna siya lahat and then i-discuss ko kung saan siya dumaan at ano ang mga function ng mga wirings na yan. So, kabit muna natin. One-man army kasi tayo, Paps eh. Okay. 2,000 years later. Alright. So, ito na mga Paps. Okay. So, ito, may kita po ninyo, may 3 wires siya kanina. Itong socket na to, yung binili natin online. So, kung sa mga magtatanong, bakit pang Honda Beat FI ang ginamit natin, hindi na lang yung stock nitong NMAX. Actually, hindi ko alam i-wiring. Yun ang totoo doon. Kasi single wire lang siya. So, ang gagawin kasi natin, magbabypass tayo eh. So, ito lang ang alam ko
na po pwedeng gamitin as alternative para sa pag-bypass ng ABS na NMAX at para gumana yung kanyang speedometer. So ngayon, may tatlong wire siya. So mag-stick na lang tayo dito sa pang Honda Beat FI. Okay, 125. Ito yon. Mabibili niyo yan online. Hanapin nyo na lang yung code na nilagay ko dyan kanina. So may tatlong wires kasi ito. So kailangan kasi natin ng tatlong wires para ma-bypass natin yung speedometer. Pink, white, and gray. So unahin natin tong pink. Itong pink na to, yan. Yung pink na wire na yan, ginamitan ko rin ng pink na wire, diretso. Dito siya, makikita ninyo yan. Ayan, nasa, ito. Yung pink na yan, dumiretso siya dito sa solid white na kulay na wire dito sa sa socket ng ABS na papunta doon sa ECU. Solid white, doon siya iko-connecta, yung pink na yan. Okay, diretso rito sa pink din siya. So ngayon, etong white naman na ito, yung white na color na yan, lalutan ko na kasi. So dumiretso yan doon dito sa, kung matatandaan nyo kanina, sa solid black. Yan, yung kanina binalatan natin na pinagdikit natin yung solid black. Sandali lang. Solid black tsaka tong pinagsama natin na solid black at tsaka white na may stripe na blue. Pinagdikit natin diyan kanina. Ngayon, itong white na to, doon siya didiretso. Okay? As ground. Gamitin natin siyang ground. Ngayon, ito namang gray na ito, binalutan ko na rin. Yung gray na yan, dumiretso yan dito sa brown stripe na white. Yung brown na may stripe na white. Yan yung accessory. Yan yung magpa-power up doon sa ating speedometer sensor. Okay, so ulitin natin. Hanapin ninyo dito yung brown na may stripe na white. Iko-connecta nyo dito sa gray na wire. Yan yung accessory o yung parang positive niya. Kaya nilagyan ko siya ng kulay pula na lang para alam ko na dito siya didiretso. Okay, so babalik naman tayo ulit dito. Itong white na ito, dumiretso siya doon sa black na kaninang binalatan natin na may solid black at saka white na may stripe na blue. Yan yung ground. Ito, yung white is ground. Tapos, ito ngayon, itong color pink na to, yan. Ito yung pink na to, dumiretso siya dito sa sa solid white. Solid white dito. Yan yung signal na magsasabi na kahit umiikot na yung gulong, kailangan mo nang umandar yung speedometer. Okay. So yan na siya. Hoping na malinaw po. Ang kulay lang po natin dito sa wire natin dito is gray, solid white at solid pink. So ngayon, i-fix na ho natin. Pinadaan ko na lang po siya dito sa ilalim. Yan. Tapos i-strap na lang natin dito sa hose ng brake. Tapos iipit ko na lang dito. Itatry ko munang ganito na lang po muna siya. Ang forma niya. Parang paganyan. Paganyan muna ang forma na lang niya. Yan, tabi ko nga muna to. Yan. Ganyan muna ang forma niya. Lalagyan ko na lang ng washer. Ngayon, pagka hindi ubra, talagang bubutasin ko ito. Okay, so mamaya balikan ko po kayo. One pair of pants later. Mainit na sabaw. Dito tayo sa ano ba to? Meron tayong kalamansi, sibuyas, sili. Lagay mo lahat dito. Okay, panalo. Tapos, malupit na crispy pata. Sa sabaw. May gunting pa Pwesto sa baso. Paps, ito, testing na natin. Ang ginawa ko na lang, para hindi na lang masyadong matrabaho. Ito, hindi ko na siya pinort. Pero nasa inyo, gusto niyo pa rin i-port para pumasok ito. Yung, malaki kasi ito, yung pinakita ko kanina. Yung sensor ng, tawag dito, speedometer sensor ng Honda Beat FI. So ngayon, medyo tinamad na ako dahil pahintuin to trabaho. Dahil marami talagang trabaho. Pasingit-singit lang tayo. Ginawa ko, naglagay na lang ako ng washer dito. Tapos yan, nakaganyan na lang siya. Okay? Tapos ito, yan nakabuuan yan. Zip tie natin dito.
So ngayon, bago natin siya i-fix lahat-lahat, testingin muna natin syempre. So una, na-bypass na natin yung ABS. So sabi ko nga, ulitin lang natin. Bago natin siya i-fix lahat, paandarin muna natin kung iikot yung gulong. Okay. Ay, kung gagana yung speedometer. Okay. Sige, start natin. Ayun nawala na yung ABS, di ba? Kita niyo mga paps. Start natin. Galing ah. Ayan. Wala na yung ABS. Tingnan natin. At pati check engine nawala. Check engine, okay. Okay, so nawawala na rin yung check engine niya. Dapat yung pag tumakbo. But anyway, okay na rin yan. Okay. So ito yung ito yung speedometer niya. Ikutin natin ang syento. Yan, syento na yan. Yun. Magana na. So yan, pwede na natin ibalik mga paps. So syempre, bago natin ibalik, tignan natin kung gumagana yung mga ilaw, busina. Okay. Signal, hindi natin mapapagana kasi hindi nakakabit eh. So, pwede natin ibalik. Okay. So yan na mga paps. Ito na siya. Nilaylay ko lang ng konti dyan. Teka, paano ba to? Ayan. Kasi para pag-aalisin to, okay pa rin. So yan, dumaan siya dyan, dumaan dyan, dumaan dito. Yan, so nandito siya ngayon. So yan, gumagana na yung ating speedometer sensor. Na-bypass na rin natin yung ABS. Yan, so may lilinisin na lang natin to ngayon mga paps. So yung pangharabas tong ating NMAX, lilinisin na lang natin. All goods na yan. Okay. Approximately 10 hours later. Ayan. Okay, paps. Nalinis na natin. So ngayon, naikabit na natin. Nalinis ko na rin siya. Gwapo pa rin Okay. So ngayon, since naikabit na, testingin natin ngayon kung gumagana ba yung mga ilaw niya. Na natin lahat. Yun, high, low, high, low, hazard. Ito pala, pang PCX to. Yan, kaya may hazard siya. Kusina, signal. Okay. Ayun. So testingin naman natin ngayon mga paps kung gagana yung speedometer na yun. Kinabit natin. Okay, so testing tayo. Oh, ayaw. So working siya. Okay, so gumagana siya. So far, so good. Uwi na tayo. All goods na yan. Okay. Ayos. Okay, so gumana na mga paps. Yun, kung may natutunan kayong discard tips sa atin, syempre, do it at your own risk. Dahil ito, ginawa lang natin base sa nalalaman natin. Okay, pag kayo naggumawa sa mga motor ninyo, sana may natutunan kayong discard tips. Tipid lang, nagastos lang natin dito, wala pang 1,000, mga 500 plus. Sabi mo na 600 plus yung labor of love. Ayun. Kung may natutunan kayong diskarte mga paps, tipid tips, syempre dating gawin. Like, comment, share, and subscribe. Papi Power. Yun